Welcome na naman sa panibago nating content. For today's video, meron tayong i-review na flashlight. Grabe tong flashlight na to, guys. Nakita ko lang din to sa online. At nung una, although nakita ko, maliit siya. Pero iba pala talaga yung liit nito, guys. Grabe to, small but terrible. Pero yan, pag-usapan natin later itong flashlight na to. So ngayon, para kanino ba itong mga flashlight na to? Again, gaya ng pinost ko sa aking Facebook. Kung mahilig kayo mag-motocamp, mahilig kayo mag-car camping, ayan, baka para sa inyo to. Kasi keychain na klase ng flashlight siya, guys. Or ang tawag sa kanya is EDC flashlight. So ano ibig sabihin ng EDC? Ang ibig sabihin ng EDC is everyday carry. So, kagandahan pa rito, guys, meron siyang feature na SOS or pang-emergency. So, mamaya, pakita ko sa inyo. So, ito na. Ito, guys, yung flashlight natin. Phoenix E03R version 2. So, meron din tong version 1. Yung version 1 nito, mas maliit pa sa kanya, guys. Yun nga lang, mas mababa yung kanyang brightness output. So, ito ang pinaka-max output nito is 500. So, let's see yung mga specifications niya. Simulan natin dito sa Eco Mode. Yan. Itong Eco Mode niya, which is 5 lumens, meron siyang 30 hours runtime. And then, 9 meters yung beam distance niya. At yung candela is 20 candela. So, sabihin ng candela, ito yung intensity. So, kinuha siya sa word na kandila or yung candle. So, yun yung intensity niya, guys. And then, yung 30 lumens, which is low. Runtime, excuse guys, runtime, 6 hours and 35 minutes. Distance, beam distance, 20 meters. And then, 150 lumens dun sa medium, 2 hours yung runtime, 50 minutes yung, 150 lumens, 2 hours yung runtime, 50 meters pala yung beam distance, and then 630 yung candela. And then yung pinaka-high, 500 lumens, 1 hour and 20 minutes, 90 meters yung beam distance, 2,082 candela. And then, yan. Impact distance niya is 1 meter. Yan. Hindi nga lang siya waterproof, pero water resistant siya, guys. Kasi IP66 yung rating niya. Ibig sabihin, splash resistant to, mabuhusan ng tubig or nasa ulan kayo, malakas na ulan, kahit heavy rain, kaya niya yun i-endure. So, tignan na natin kung ano yung itsura niya. Ayan. Napakaliit na ito, guys. Pakita ko sa inyo. Quick comparison tayo kung gaano kaliit to, kung gaano ka-cute. At the same time, sa liit nito, pambihira, guys. Napakatindi nung ilaw nito. Ayan. So, tignan natin to. Meron siyang kasamang user's manual. Ayan. Ang cute. Meron silang pinopromote na ibang unit. PD36 Pro with a 2,800. So, set aside na muna natin yan. Ayan, may kasama siyang keyring. Ayan, since keychain siya, ayan, isuot nyo lang dito, siguro, yan. Suot natin dyan. Tapos, para maging keychain siya, pwede nyo ilagay sa mga ID nyo to, since nga meron siyang SOS or pang emergency. Ayan. Tapos, user's manual. Ito yung packaging niya. Maganda, guys. Okay din yung packaging ng Phoenix.
Ayan. So, tabi na natin yan. Ito yung ano, charging cable. So, built-in siya guys. Meron siyang, kumbaga wala na siyang ano, unlike sa ibang flashlight na may mga battery pa na kailangan nyo pang i-charge kung rechargeable man, diba? Pero ito, dito na mismo. Wala na kayong tatanggal or ikakabit na battery. Built-in na. So, ito yung charging port. USB Type-C. Ayan. So, huwag kayong mag-alala na papasukin to ng tubig. Huwag nyo lang ilulublog kasi nga IP66 lang siya. Ibig sabihin, water resistant lang. Hindi siya waterproof. So, quick comparison tayo guys. Sabi na muna natin to. Ayan. Pakita ko sa inyo yung susi ng Wigo namin. Ayan. Tignan kung gaano siya kaliit, no? Tapos ito yung remote ng ADB. Ano yan? Tingnan natin sa gitna. Ayan guys. Ganito siya kaliit. Pakaliit niya, diba? So, sige. Sa isay na natin guys. Unahin natin yung breathing mode. Pag di-double tap siya guys, meron siyang tinatawag na breathing mode. So, hindi ko lang alam kung anong purpose nito. Pero siguro, ano lang, parang titignan-tignan mo lang siguro pag wala kang magawa sa flashlight mo. So, i-double tap mo siya. Ayan. Yung tinatawag na breathing mode. Ano ba? Siyang humihinga. Tapos, pagka tinap mo siya ng isa pa, ipapalit siya ng color. Pag tinap mo pa siya ng isa, magiging alternate yung... Ay, sorry. Isa lang pala dapat. Yan. Yan yung breathing mode. Tapos, meron din siyang battery indicator. Excuse. Ang battery indicator niya, tap mo lang ng isa. And pag solid yan, paano ba pagpalit niyan? Pero yan, pag solid yung ilaw niya guys, ibig sabihin niya 100% to 85% pa siya. From 85% pababa, nagbi-blink-blink na yung ano niya, yung ilaw niya. Tapos pagka 50% pababa, red na siya. Red na yung kulay niya. Pero ito, dapat green yan. Mali lang. Ito yung ano niya guys. Sinasabi ko, yung SOS niya. Or pang emergency. Pindutin nyo lang yan ng 1.5 seconds. Tapos ito nalalabas. Tapos to change it, pwede siyang nagbi-blink. Pindutin nyo lang na isa. Ayan. Yan yung SOS. Which is, sana hindi natin magamit in the future, diba, kung meron kayo nito. Pero yun ang kagandahan. Just in case. Diba? Kaya nga maganda, kaya siya tinawag na everyday carry. Maganda nakalagay lagi sa inyo to. Kung pwedeng nakalagay sa ID nyo, kung nag-work kayo. Maganda, nakasukbit din sa gilid ng or kasama ng mga susi ng sasakyan. Ayan, lagi sa inyo. So yun, tingnan natin yung brightness niya. Punta na tayo doon. So pipindutin nyo lang to guys. Yan. Ito yung eco mode. 5 lumens. Ayan. So, tatap nyo lang ulit ng isa. 30 lumens. And then, isa ulit. So, 150 lumens.
And then, ito yung 500 lumens. Tapos pag tinap nyo ulit, balik ulit siya dun sa 5 lumens. Meron palang memory to guys. Kung saan ka huling nag-ilaw or kung saan mo siya pinatay, let's say for example, punta tayo dito sa 30 lumens. Tapos i-off natin. Pag binuksan natin siya, dun siya babalik. Meron siyang memory. Hindi na siya babalik dun sa pinaka-umpisa. Or let's say for example, yan. Nasa 500 lumens tayo and then in-off natin. So pag binuksan natin to, ayun. Nasa 500 lumens siya. So tayo sa 5 lumens and then in-off natin. Pag binuksan natin, ayan. Okay. So ngayon guys, ang gagawin natin, testingin naman natin siya sa dilim. Siyempre para mas magkaroon kayo ng idea kung gaano baka tindi tong maliit na flashlight na to. So ang layo ko pala dito guys is approximately mga 20 feet. So check natin guys yung lakas nito. So ito yung medyo mahina niya, no? Tapos pagka kinilik mo, ayan, ito yung malakas. Tapos na-adjust to guys. Pwede siyang gawin ganyan. Ayan. So ayan. Rechargeable battery nito is 18650. So ngayon, try naman natin itong si 50. 50 na lang tago natin sa pangalan 50. Ayan. Kasi pagkakatanda ko na parang 50 pesos bili ko dito. So, try naman natin siya guys. Ayan. Ito yung lakas niya. Ganun din siya guys. Pwede rin siyang i-adjust. Ayan. Ito yung una nating tinesting. So ngayon, ang testingin naman natin guys ay yung sinasabi kong malupit. Okay. Meron tong 4 modes, kagaya nga ng sinabi ko. Ito yung wait, saglit ah. Ayan. Ito yung 5 lumens. Ayan. Yun yung 5 lumens guys. Tapos ito yung 30 lumens. Hindi ako nagkakamali. I-verify ko na lang ulit dun kung ilan. So sumunod yung 150 yata. Hindi ako nagkakamali ulit. Ayan. And then yung last, yung 500 lumens. Grabe guys, napakalakas. Napakalakas itong flashlight na to. Tingnan nyo kung gaano kaliit. Diba? Okay guys. So ayan, nakita nyo na. Ito yung mga flashlights ginamit natin. Ayan. Ito kasi guys, walang brand. Pero ito yung pinakaunang flashlight ko. Bakal siya. Tagal na rin sa akin to guys. May 3 years o 4 years na rin yata sa akin to. Up to now, gumagana pa rin. Ang battery pala niya is 18650. So, 300 plus yata bili ko dito noon. Ayan. Tapos ito, bumili lang ako
Mga nasa, kung di ako nagkakamali, 50. Basta mga less than 100. Alam ko 50 pesos bili ko dito eh. So, yan. Ito naman, may built-in charging port. So, charge lang siya. Pero, yun, alam mo talagang hindi siya ganun ka-durable. Pero, gumagana pa rin naman siya up to now. Ayan. So, tignan nyo guys. Diba? Grabe yung liit na itong Phoenix natin. Kaya, small but terrible. So, ayan guys. Ngayon, no, para sa mga kababaihan natin na nanonood, no, hindi naman, huwag natin i-small-smallin yung mga flashlight. Actually, pwede nyo itong gawin pang regalo sa mga kalalakihan. Ayan. Siyempre, may mga, ako naniniwala ako, may mga lalaki pa rin talaga na gusto nila ng flashlight. So, ayan, mga titos, pwede nyo ipang gift to. Kasi hindi naman pucho-pucho na flashlight to. Pwede sa mga daddies, pwedeng pang-gift ng mga mami sa daddies. Ayan. Kasi accessory pa rin to. Pwedeng dalhin, lagi. Kasi useful pa rin to guys. Lalo na syempre yung cellphone naman natin, hindi naman made for flashlight talaga yun eh. For lighting. Hindi naman made para doon yun. Although ginagamit natin, syempre meron siyang capability to to give light, 'di ba, paggagabi. Pero mahina lang naman yung nun. Unlike ito kasi made for illumination talaga sa madilim nating buhay. Charot. Hindi, siyempre pag madilim yung daan, 'di ba? With 4 modes. So, ayan guys, post ko na lang yung pinagbilan ko na itong store sa description below. Ayan. Sa Shopee ko pala ito nabili guys. So, hanggang dun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Kung na-enjoy nyo tong video na to at gusto nyo pa ng mga sumunod na content related dito sa ating flashlight, please mag-comment lang kayo at i-like nyo na rin tong video natin na to. So hanggang dun lang guys. Maraming salamat again sa panonood. Babush!